Sosyal ko makapag-alaga ng aso, pero yung kapitbahay na nangangailangan, hindi makatulong. Ang kapal talaga ng mukha. Puro utang naman ang alam. Sa ibang tindahan na nga lang ako bibili. Sana, naintindihan mo din ako, Marga. Minsan lang ako lumapit sa'yo para humingi ng pabor. Grabe na talagang panahon ngayon. Kung sino pang nangungutang, sila pang matapang ngayon. Nauuhaw na ba kayo? Ito na yung tubig nyo. Asan ang mama nyo? San mama dog, ha? Duwede na kayo? Marga, Ate Ruby. Ikaw pala. oo Marga. Ang totoo niyan, mangungutang sana ako sa'yo, kahit 2,000 lang. Naku, Ate Ruby. Wala po akong ekstrang pera ngayon. Sige na Marga, kailangan ko lang kasi ngayon. Darating kasing order ko na bag. Nagastos ko kasi yung pambayad ko ngayon. Kaya sana, pahiramin mo muna ako. Pasensya ka na, Ate Ruby. Sakto lang kasi na allowance namin ng mga alaga ko, yung hawak kong pera ngayon. Ano ba naman yan? Ibabalik ko din naman agad. Nagipit lang kasi ako. Ate Ruby, alam mo naman pala na may darating kang order ngayon. Sana, itinabi mo yung pambayad mo para hindi ka nangihiram ngayon. Aba, pagsasabihan mo pa ako ngayon? Sabihin mo na lang kung papautangin mo ako, hindi. Pasensya ka na, Ate Ruby. Wala talaga akong mapapahiram sa'yo ngayon. Ano ba yan? Makaalis na nga. Wala pala akong mapapala sa'yo. Oh, Marga. Sino yung kausap mo kanina? Dinig na dinig ko yung boses mo kanina hanggang sa kwarto ah. Si Ate Ruby, ate. Yung kapitbahay natin. Oh, ano naman ang pinunta niya dito? Nangihiram ng pera. At darating daw yung order niyang bag. Pinautang mo ba? Siyempre hindi, ate. Sakto lang yung pera ko dito. Mahirap na. Baka hindi niya ako bayaran. At ako ang magigipit pag kailangan ko ng pera. Mabuti nang hindi mo pinautangan si Ate Ruby. Bakit naman, ate? Kalat na kalat kasi dito sa atin na kung kani-kanino siya umuutang pero hindi naman siya nagbabayad. Mabuti na lang pala. Hindi ko siya pinautangan. Ano Maring Ruby? Nakahiram ka na ba ng pambayad mo sa in-order mong bag? Hindi nga, Mare. Wala daw ekstrang pera si Marga. Ha? Kay Marga ka talaga humiram? Oo. Alam ko kasi maganda yung trabaho ng magkapatid na yun. Kaso, wala naman pala akong mapapala. Hindi ka talaga makakahiram dun, Mare. Ha? Bakit naman, Mare? Eh, kuripot yun sa ibang tao. Pero galante siya sa alaga niyang aso. Talaga ba, Mare? Ibig sabihin, sa aso lang niya napupunta lahat ng pinagtatrabahuhan niya? Mabuti na lang at hindi pinahiraman to ni Marga. Hindi maganda ang lumalabas sa mga bibig nila. Sinabi mo pa, Mare, mas masarap pa atang inuulam ng aso niya kaysa sa atin. Ang swerte naman ng aso niya. Ay naku, kung sinabi mo yan sa akin na mas maaga, hindi na sana ako nagpunta doon. Aba, Mare, hindi ka naman nagsasabi na kay Marga ka mangungutang. Pero, kung hindi mo sana sinabi na sa bag lang mapupunta yung uutangin mo, baka mapapahiram ka pa nun. Sosyal ko makapag-alaga ng aso, pero yung kapitbahay na nangangailangan, hindi makatulong. Ang kapal talaga ng mukha. Puro utang naman ang alam. Sa ibang tindahan na nga lang ako bibili. Ikaw, Mare, baka may extra ka naman dyan, oh. Pahiramin mo muna ako. Sayang naman yung bag na in-order ko. Ang ganda pa naman. Mare,
may utang ka pa sa akin, no? Bayaran mo muna ako para pautangin kita ulit. Isa ka pa. Sige na nga, alis na ako. Maghanap na lang ako ng may hiraman na iba. Ay, naku. Aba, sabi niya wala siyang pera, pero ang dami niyang binili. Marga, mukhang ang dami mo yata pinamili ah. O Ate Ruby, ikaw pala. Hindi naman. Mukhang nag-grocery ka. Oo, Ate Ruby. Bumili na ako ng supply at pagkain para sa alaga ko. Supply? Para sa alagang aso? Eh di may pera ka pala. Bakit hindi mo ako pinautang? Ate Ruby, naka-budget to para sa alaga ko at hindi extrang pera yung pinambili ko dito. Naka-budget? Eh parang sobra-sobra naman yan. Hindi ka man lang nag-abot sa akin kahit konti. Alam mo naman nagipit ako. Nagmamakaawa pa ako sa'yo. Ate Ruby, pasensya ka na kung hindi kita napautang. Pero hindi porket nakapag-grocery ako, eh may sobra na akong pera. Isa pa, Ate Ruby, hindi ka naman kasama sa budget ko. Kaya sana, maintindihan mo. Sana, nagsabi ka na lang na ayaw mo akong pautangin. Hindi yung nagdadahilan ka pa. Sana, naintindihan mo din ako, Marga. Minsan lang ako lumapit sa'yo para humingi ng pabor. Grabe na talagang panahon ngayon. Kung sino pang nangungutang, sila pang matapang ngayon. Napakagalante mo pagdating sa mga aso mo. Pero hindi mo man lang ako matulungan. Ate Ruby, wala naman akong obligasyon sa'yo. Pero sa alaga ko, meron. Kaya mas importante yung pangangailangan nila kesa dyan sa luho mong bag. Aba! Tama na yan, Ate Ruby. Sumusobra ka na. Ikaw na atong humihingi ng pabor. Ikaw pa tong galit. Marga, tara na nga. Huwag mo nang patulan yan. Sige ate. Sana, di kayo mangailangan dahil hindi ko din kayo tutulungan. Mangailangan man kami, asahan mong hindi kami lalapit sa'yo. Hindi dahil may kaunting hawak na pera ang isang tao, ay obligado na siyang magpautang. Lahat tayo may sariling mga responsibilidad at limitasyon. Mahirap ang humingi ng tulong, pero mas mahirap ang masabihan ng masasakit dahil lang sa pagtanggi. Kailangan consider natin ang sitwasyon ng ibang tao bago tayo magalit o magsalita ng masama. Naniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gasgas ay pwede bang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yan ubabad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang.